20 defense company ng Amerika tinarget at sinangksyonan ng China. Bakit? Para pahinain ang Estados Unidos? Habang binubueltahan ng China ang mga kumpanyang Amerikano, nitong mga nakaraang araw ay muling pumasok ang mga fighter jets at warships ng China sa airspace at katubigan ng Taiwan. Sasakupin na ba ang Taiwan? Ayon sa mga ulat, sinisiguro raw ng China na kapag sila na ang umatake sa Taiwan, gagamit na raw sila ng tinatawag na brute force. Todo, walang atrasan at walang kompromiso para makuha ang isla sa pinakamaikling panahon. Oo, ano ang ibig sabihin nito para sa atin sa Pilipinas? Napakalapit natin sa Taiwan. Kapag nagsimula na ang putukan, ano ang mangyayari sa 200,000 Pilipino na nagtatrabaho roon? At sa gitna ng pinangangambahang digmaan, ano kaya ang magiging resback ng Amerika? Tara! Ang sanksyon ng China laban sa 20 defense companies ng Amerika, hindi ito maliit na bagay. Ang mga kumpanyang ito ang bumubuo sa pundasyon ng military-industrial complex ng United States. Kasama sa listahan ang mga kumpanyang gumagawa ng mga pinaka-advanced na fighter jets, missiles at radar systems na binibili ng Taiwan. Bukod sa mga kumpanya, 10 matataas na opisyal o executives din ng mga kumpanyang ito ang pinatawan ng parusa. Bakit ito ginawa ng China? Simple lang ang dahilan nila. Galit sila sa pag-aproba ng Amerika sa malakihang arms sales para sa Taiwan. Para sa China, ang pagbebenta ng armas sa Taiwan ay direktang pakikialam sa kanilang internal na usapin. Sabi ng Beijing, nilalabag nito ang kanilang soberanya. Pero sa panig ng Amerika at Taiwan, ito ay usapin ng self-defense. Kailangan ng Taiwan ang mga armas na ito para depensahan ang kanilang sarili kung sakaling maisipan ng China na umatake. Mga kahistoryador, ang epekto ng sanksyon na ito ay hindi agad-agad na magpapabagsak sa mga kumpanya ng Amerika. Pero ito ay isang malakas na mensahe. Ipinapakita ng China na kaya nilang harangan ang anumang negosyo ng mga kumpanyang ito sa loob ng mainland China. Marami sa mga kumpanyang ito ay may mga subsidiary o mga maliliit na sangay na kumukuha ng raw materials o mga piyesa mula sa China. Sa pagban sa kanila, pinahihirapan ng China ang supply chain ng mga kumpanyang gumagawa ng armas. Isang economic warfare ang nangyayari rito habang naghahanda ang magkabilang panig sa posibleng pisikal na giyera. Ngayon, dumako tayo sa mas nakakatakot na parte. Alam nyo ba na masusing pinag-aaralan ng China ang nagaganap na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine? Ayon sa mga ulat mula sa Belarusian News at Charter 97, nakita ng China kung saan nagkamali si Vladimir Putin. Nakita nila na ang pagbagal ng opensiba ng Russia ay nagbigay ng pagkakataon sa West o sa Amerika at Europe na magpadala ng tulong sa Ukraine. Ayaw ng China na mangyari ito sa Taiwan. Kung magpapadala sila ng tropa, gusto nila ay mabilis, malakas at mapaminsala agad. Ito ang tinatawag na brute force strategy na binanggit din ng Pentagon. Ang layunin ng China ay tapusin ang giyera sa loob lamang ng ilang araw o linggo bago pa man makapagdesisyon ang Amerika kung sasali sila o hindi. Gusto nilang maging fait accompli ang mangyayari. Ibig sabihin, tapos na ang laban bago pa makakilos ang buong mundo. Sa kanilang pagsusuri, natutunan ng China na kailangang putulin agad ang komunikasyon ng Taiwan sa labas. Kailangan nilang sirain ang mga internet cables, i-jam ang mga satellite at pabagsakin ang power grid ng Taiwan sa unang oras pa lang ng atake. Kung walang komunikasyon, hindi makakahingi ng tulong ang Taiwan at magkakagulo ang mga tao sa loob ng isla.
Ito ang taktika na pinaplano ng People's Liberation Army o PLA. Hindi lang ito basta pagpapadala ng sundalo. Ito ay isang coordinated attack gamit ang cyber warfare, missiles at blockade sa dagat. Hindi na lang ito drawing o plano sa papel, mga kahistoryador. Nitong mga nakaraang araw, muling nagpadala ang China ng mga military ships at aircraft sa paligid ng Taiwan. Pumasok sila sa tinatawag na Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Halos gabi-gabi na itong nangyayari. Ang tanong ng marami, bakit nila ito ginagawa ng paulit-ulit? May tatlong dahilan dito. Una, para mapagod ang militar ng Taiwan. Sa tuwing may papasok na eroplano ng China, kailangang mag-scramble o magpalipad din ng fighter jets ang Taiwan para bantayan sila. Napakamahal ng gasolina at maintenance ng mga eroplanong ito. Kung araw-araw itong gagawin ng China, mauubos ang resources at mapapagod ang mga piloto ng Taiwan. Pangalawa, ginagawa ito ng China para masanay ang mundo na normal lang na nandoon ang mga barko nila. Ito ay isang uri ng gray zone tactics. Pinapalabo nila ang linya sa pagitan ng peacetime at wartime. Kapag dumating ang araw na totoong atake na pala ang gagawin nila, baka isipin ng mga tao na exercise lang ulit ito, gaya ng dati. Pangatlo, ito ay para sa aktual na pagsasanay ng kanilang mga tropa. Pinag-aaralan nila ang terrain, ang galaw ng hangin at ang bilis ng response ng Taiwan. Bawat pagpasok nila sa teritoryo ng Taiwan ay may nakukuha silang data na gagamitin nila sa kanilang final na plano ng pagsakop. Ayon sa Pentagon, ang mga aktibidad na ito ay malinaw na indikasyon na naghahanap ang China ng butas kung paano gagamit ng dahas para pilitin ang Taiwan na sumuko. Kaya naman dito na pumasok ang malaking tanong, ano ang gagawin ng Amerika? Ang Amerika ay may tinatawag na Taiwan Relations Act. Obligado silang bigyan ang Taiwan ng mga gamit pandepensa. Pero pagdating sa usapin kung lalaban ba mismo ang mga sundalong Amerikano para sa Taiwan, nananatili silang strategically ambiguous. Ibig sabihin, hindi nila sinasabing oo at hindi rin nila sinasabing hindi. Gayunpaman, sa mga huling pahayag ni dating Pangulong Joe Biden, ilang beses na niyang sinabi na dedepensahan ng Amerika ang Taiwan. Ito ang dahilan kung bakit nagagalit ang China. Ang Amerika ay patuloy na nagpapadala ng mga high-tech na armas tulad ng Harpoon missiles, HIMARS at mga radar systems na kayang makakita ng mga stealth aircraft ng China. Ang pagbibigay ng sanctions sa 20 defense companies ay ganti ng China sa suportang ito ng Amerika. Pero kung titingnan natin ang military risk mula sa perspective ng defense priorities, mga kahistoryador, ang isang giyera sa Taiwan ay magiging sakuna para sa lahat. Oo. Bakit? Kung ang China ay gagamit ng brute force gaya ng sabi ng Pentagon, mapipilitan ang Amerika na magpadala ng kanilang mga aircraft carrier. Kapag ang dalawang nuklear na bansa na ito ay nagkaputukan na ng direkta, hindi lang ito magiging giyera para sa Taiwan. Maaari itong maging simula ng World War III. Ang mga base ng Amerika sa Japan at dito sa Pilipinas ay siguradong magiging target din ng mga missiles ng China para maparalisa ang kakayahan ng Amerika na tumulong sa Taiwan. Ngayon, ano ang epekto nito sa Pilipinas? Napakalaki. Kung titingnan nyo ang mapa, ang Batanes ay napakalapit sa Taiwan. Mas malapit pa ang Batanes sa Taiwan kaysa sa Maynila. Kung magkakaroon ng giyera, ang northern part ng Pilipinas ang magiging frontline. Una, sa usaping seguridad. Mayroon tayong mga EDCA sites o yung mga base kung saan pwedeng maglagay ng gamit at tropa ang mga Amerikano. Marami sa mga base na ito ay nasa hilagang bahagi ng Luzon. Kung gagamitin ng Amerika ang mga baseng ito para suportahan ang Taiwan, asahan nating ituturing ng China ang Pilipinas bilang kalaban. Hindi malayong maging target din tayo ng mga pag-atake
o kaya naman ay matinding pressure mula sa Beijing. Pangalawa, ang usaping pang-ekonomiya. Ang dagat sa paligid ng Taiwan ay isa sa pinaka-busy na trade routes sa mundo. Dito dumadaan ang mga barkong nagdadala ng langis, pagkain at mga produkto patungo at palabas ng Pilipinas. Kapag nagkaroon ng blockade o gyera, ititigil ang daloy ng kalakal. Ibig sabihin nito, tataas ang presyo ng bilihin, mawawalan ng kuryente dahil sa kakulangan ng fuel, at magkakaroon ng malawakang krisis sa ating bansa. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan at sabihing gyera lang yan. Hindi tayo damay. Damay tayo dahil sa ating lokasyon. Isa pang napakaseryosong usapin ay ang ating mga kababayan sa Taiwan. Sa kasalukuyan, may mahigit 150,000 hanggang sa 200,000 na Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Taiwan. Sila ang mga OFW na nagpapadala ng bilyong-bilyong piso para sa kanilang mga pamilya dito sa Pinas. Kapag nagsimula ang brute force attack ng China, ano ang mangyayari sa kanila? Sabi sa mga ulat, ang plano ng China ay mabilisang pag-atake. Ibig sabihin, baka wala ng oras para sa isang mass evacuation. Sa oras na magpalipad ng missiles ang China, ang mga airport at seaport sa Taiwan ang unang tatamaan para walang makatakas at walang makapasok na tulong. Ang ating gobyerno dapat ngayon pa lang ay mayroon ng malinaw na contingency plan. Pero ang tanong, handa ba tayo? Paano natin ililikas ang ganoong karaming tao sa gitna ng isang aktwal na gyera? Ang mga Pinoy sa Taiwan ay kasalukuyang namumuhay ng normal, pero ang takot ay laging nandoon. Sila ang direktang nasa panganib kapag ang tensyon sa pagitan ng US at China ay humantong sa putukan. Ang bawat missile na tinatarget sa mga military bases sa Taiwan ay banta sa buhay ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga pabrika at kabahayan malapit sa mga lugar na iyon. Ang layunin ng sanksyon sa 20 US companies ay para pahinain ang kakayahan ng Amerika na mag-supply ng karagdagang armas habang nagaganap ang gyera. Ito ay isang preemptive strike sa ekonomiya at logistics. Ipinapakita ng China na handa silang dumanas ng lugi sa negosyo basta makuha lang nila ang kanilang layunin sa Taiwan. Mga kahistoryador, hahantong nga ba ito sa aktwal na gyera o hanggang pananakot lang ang China? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment nyo sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!